Ayan, good evening sa bawat isa sa atin at welcome sa ating Youth Bible Study. Welcome sa bawat isa at sa mga bago nating kasama dito, like sina Sister Renny at ang mga kasama niya sa tahanan. Kasama din natin si Brother Riley at marami kasama niya si Genoa at yung mga kapatid natin, si Brother Daniel, Sister Eunice, kasama natin din si Sister Maisel. At syempre, ang mga kasama nating mga leaders po ng church. Good evening po sa bawat isa sa atin at ang mga kapatid natin na nanonood sa ating pong Facebook Live. At ngayon, tayo mag-umpisa na sa ating mga pag-aawitan bilang ating pagpupuri sa Diyos. Sawitin natin itong gumawa-gumawa. Marahil ay sabayan na lamang natin habang tayo ay nasa ating mga tahanan. Diyos sa daan iniya, tas tayo'y sumunod. Baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung magkagayo'y di tayo lulugmok. Gumawa kusang ipakain, kabuhayan, tinapay sa tumarain. Ang may mga damdam kay Jesus ay dalhin, sa pag-ibig niya sila ay dadalhin. Purihin ng Diyos sa ating inawit at sa ating pagpapatuloy ay hingin natin kay Brother Norman na pangunahan tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa panibago po na pagkakataon po na kami po ay magsama-sama, kasama po ang mga youth sa pag-aaral po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pag-iingat po ninyo sa amin sa buong maghapon po. At sa oras po na ito ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Pangunahan niyo po kami, lalo tigit po ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa biyaya po na ito na kami po ay nagkakatipon po online upang makapag-aral po ng iyong mga salita. Patnubayan niyo rin po
ang mga ibang youth po na hindi po namin nakapiling nawa ay sa mga susunod pong pagkakataon po katulad po nito ay makasama po namin sila sa pag-aaral po ng itong mga salita. Pangunahan niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin at ihanda para sa pag-aaral po nito. Maging ang aming internet connection, ang masamang panahon na mayroon po kami, ay patuloy na sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Yan, maraming salamat Brother Norman. Marahil ay konting paalala lang sa bawat isa sa atin. Marahil nakikita natin na halos tayong mga nandirito ay mga youth, no? Ibig sabihin mga teens. Ayan, dahil 19 years old and below ay nagkaroon ng separate group or nag-stay sa ating youth. At yung mga dati nating mga juniors sa children's class ay na-transfer na dito sa ating youth. Kaya welcome ang bawat isa sa atin. At yung ating mga kuya at mga ate na 20 and above, nasa separate din silang GC dahil sila naman ay mga young adult na. Kaya purihin ng Panginoon sa patuloy na pangunguna sa bawat isa sa atin. Okay, tinitignan-tignan ko kung mayroon pa ba tayong mga hinihintay. Ayan, yan, nakita ko na, nag-in na si Sister Amaraya. Siguro minsan pa tayong umawit para mas mabigyan pa ng pagkakataon yung iba na makapag-join at sa patuloy nating pagpupuri sa Panginoon. Awitin natin ang mapalad na kasiguruhan. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahiyalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't bahayan,
Yan, purihan ng Diyos sa ating mga inawit at marahil ay ihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa ating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Gaya nga ng reminder ng ating tagapagsalita, ihanda natin ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen sa pag-aaral natin. Kaya bibigay ko na po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez. Okay, magandang gabi sa bawat isa. Salamat Brother Anthony. At una ay pasalamatan natin ang Panginoon dito sa ating bagong GC sa mga youth. Actually, ito ay pinag-pray natin at nang sa gayon ay mas lalo na magabayan namin kayo mula sa mga salita ng Diyos sa inyong journey, sa inyong buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. At yan ang layunin ng ating GC na ito, na hindi lang sa pag-aaral, maaaring ang GC na ito ay open para sa atin, sa inyong lahat na may mga kinakaharap na mga problema na gusto nating ipanalangin. Meron pa tayong isang GC at kung mayroon din na gustong humingi ng mga advice, ito ay para sa ikabubuti at ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa sa inyo. Kaya nawa ay pahalagahan natin ang ganitong mga pagkakataon. At ako'y naniniwala na gagamitin ng Diyos ang ating GC na ito para tayo ay patuloy na magabayan niya at patuloy na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya good evening and God bless sa ating Bible study ngayong gabi. Kaya inihingi ko rin na malaking tulong sa inyo kung magte-take notes kayo, mag-chat down notes kayo, lalo na doon sa mga importanteng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa ating mga buhay. Hindi lamang ito magpapalakas, kundi ito rin ang magbibigay guidance natin para tayo ay lumakad at mamuhay na kasama ng Panginoon hanggang sa tayo ay makasama niya sa walang hanggang buhay. Kaya nawa ay bigyan natin ng dobleng pagsiseryoso ang ating mga pag-aaral. Okay. Ang ngayong gabi ay napili ko na topic natin ay may kinalaman sa ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Yung tinatawag na identity in Christ. Hindi ko alam kung ito'y natalakay na, pero ito'y gusto kong talakayin ngayong gabi. Yung paksa na o topic na identity in Christ. At bilang ating talata ay nais kong basahin yung dito sa Galatia 2:20. Marami sa atin ang memorize and napakagandang devotional din nitong talata na ito na sinabi ni Apostol Pablo. At ito ay tumutukoy personally sa kanyang, sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig
at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Although, nung isulat ito ni Apostol Pablo, ito ay personal niya na tinutukoy sa kanyang sarili, bagamat alam naman natin na ito ay naging salita ng Diyos. Sa mga darating na panahon ay mag-aaral tayo regarding sa bibliology, kung paano ang Biblia ay nabuo at kung paano, bakit ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa ngayon ay nais kong talakayin ang napakahalagang paksa na ito sa ating buhay Kristiyano. Lalo na sa mga tulad ninyo na mga kabataan, youth, yung identity in Christ. Una, gusto ko munang tignan natin as an introduction natin. Gusto ko munang i-define natin yung word na identity. Kung titignan natin sa Tagalog or Filipino language, ang identity ay yung pagkakakilanlan. Medyo malalim pa rin na Tagalog, pagkakakilanlan. O siguro magbigay ako ng mga halimbawa sa mga panahon natin na nalulungkot ako, maraming mga youth ngayon ng yung tinatawag na political identity. At maraming mga kabataan ngayon ang lumalahok sa mga politics. Yung kanilang mga identity, yung tinatawag na politics identity, minsan nandun sa mga kulay. Alam niyo siguro yan. Pagka kulay pula ay BBM. Pagka kulay berde ay DDS. Kapag pinklawan ay pagka kulay pink, yung mga pinklawan. Pagka kulay dilaw ay yung mga laban. Yun yung ibig sabihin ng identity, yung pagkakakilanlan. Although yun ay sa pamamaraang politika. At kung minsan, ang bilang isang teen, bilang isang teen, ay nais mo, bumubuo ka para sa iyong sarili ng yung pagkakakilanlan mo. Yun yung... At sa sanlibutan ito, bilang mga teen, nais mo na makilala ka. Yun siguro yung simplest way, yung makilala ka. Kung ano yung tingin sa'yo. Yun yung identity. Marahil kung ikaw ay estudyante, iba-iba yung ninanais ng mga estudyante na makilala sila, no? Yung kanilang pag-identity. Merong maaring yung kasama ka doon sa mga achievers na tinatawag. Gusto mo na ikaw ay makilala sa ganoong paraan. Yung sa mga magaling sa academics. Meron naman na negative, yung kanilang nais na makilala sila, yung kanilang pagkakakilanlan, yung negatibong aspeto. Meron na gusto nila makilala sila na sila yung hari ng paaralan o hari ng kanilang klase o sabihin natin siga. Yan. Identity yon. At bilang mga kabataan, ang bawat isa ay mayroon siyang gustong hubugin na pagkakakilanlan kung ano ang magiging tingin sa iyo ng mga tao. At sa makasanlibutan na pananaw, madalas ang mga
mga tao ay gusto nila silang makilala bilang isang sabihin natin na nagtapos, no? Or sabihin natin yung inuhugot nila yung nais nila na mabuo nila na pagkakakilanlan ay may kinalaman sa magiging karir nila at kabahagi ng karir o trabaho o hanap buhay na gusto niya na makilala siya sa ganung larangan ay kasama yung pagbibigay ng pagpupursigi ng oras, ng panahon para ma-achieve yung ninanais niya na someday ay makilala siya sa ganoong pagkakakilanlan o identity. At kumukonekta dito yung tinatawag na mga financial success o yung relationship, yung pagkakaroon ng matagumpay na pakikipagrelasyon. Yun yung nais na status ng bawat isa. Yung iba naman, yung identity na gusto nila, yung makita sila na yung appearance, panlabas, no? Iba-iba, yung passion, yung iba-iba na gusto na i-portray o become na maging identity natin. Yung iba ay magandang reputasyon. Iba-iba. Para lang magkaroon ng tinatawag na sense of identity ang isang kabataan. At bilang isang kabataan, maaaring sa inyong mga paaralan, sa inyong pag-aaral, mayroon kayong gusto na makilala kayo. O yun yung pagkakakilanlan sa inyo. Yun yung tinatawag na identity. Subalit, itong identity in Christ ay higit na mas malalim ang ibig sabihin nito. Sapagkat may kinalaman ito, hindi sa kung ano ang pagtingin sa iyo ng tao, kundi yung identity in Christ, ito yung pagtingin ng Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Yun ang isang napakaganda rito. Ang paksa ng identity in Christ ay hindi sakop o hindi para makilala ka ng tao kung sino ka. Kundi ang mahalaga yung identity in Christ dahil sa iyong pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Ito ang naging tingin sa iyo ng Diyos. At napakahalaga nito na makita at maunawaan mo kung ano ang iyong katangian o ang iyong kalalagayan o ang tingin ng Diyos sa iyo ngayong ikaw ay na kay Kristo. Maliwanag na ang tingin ng Diyos sa isang tao na wala kay Kristo, siya ay isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. Siya ay kalunos-lunos. Yun ang tingin ng Diyos sa isang taong wala kay Kristo. Subalit, iba. Dahil yung iyong pagkakakilanlan ngayon ay na kay Kristo. At iyon ang mahalaga na maunawaan natin na simula nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, nung marinig mo ang mensahe ng magandang balita at nakilala mo na ikaw ay makasalanan, at naniwala ka na si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas niya at ikaw ay nagdesisyon na tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Simula sa araw na yon,
ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang tingin sa iyo ng Diyos. Iba na ang tingin niya sa iyo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang lahat ng bagay ay lumipas na, ang lahat sila'y pawang naging mga bago. Ito na ang tingin ng Diyos sa iyo. Tinitignan niya na ang iyong bagong katauhan. Sapagkat nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nung ikaw ay ipinanganak na muli, dahil sa pananampalataya kay Kristo, ikaw ay binigyan ng tinatawag na new nature, bagong pagkatao. At yan yung tinatawag na divine nature. Mababasa natin yan sa, kung di ako nagkakamali, sa unang Pedro, chapter 1, verse 4. Tignan ko lang ha. O 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 1 verse 4. Sabi niya, na siyang umaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. Tama ba? 2 Peter chapter 1 verse 4. Basahin ko na lang dito sa aking Bible. Sabi niya, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Tingnan natin ito. Ito yung nakikita na ng Diyos sa iyo. Yung ibinigay niyang divine nature. Sa English, ginamit niya yung partakers of the divine nature. Sabi niya, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Yun yung mga salita niya. That by this you might be partakers of the divine nature. Makabahagi. Magkaroon ka. Dati, ang tingin ng Diyos, noong wala pa si Kristo, noong hindi pa tayo sumampalataya kay Kristo, tayo ay makasalanan. Yun yung ating old nature. Subalit, nung tayo ngayon ay na kay Kristo, hindi na tinitignan ng Diyos yung old nature mo. Ang tinitignan niya ngayon sa iyo, nakikita ka niya na bagong nilalang, na isang banal, divine. Dahil ikaw ay binahaginan niya. At ito ay sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Sapagkat nung marinig mo ang Ebanghelyo, yung magandang balita, nung ikaw ay magpasya na tanggapin si Kristo, ang pangako, yung sinasabi rito, na dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano ba ang pangako niya? Efeso, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14. Ipinangako ng Diyos na ang bawat sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay ipagkakaloob niya ang kanyang Espiritu Santo. Sabi niya, na sa kanya kayo rin naman. Bakit sinasabi niya na sa kanya kayo rin naman? Hindi lang kasi yung mga Jewish people
Hindi lang yung time ng Pentecost. Even pagkatapos nun hanggang sa panahon natin, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo o ng mabuting balita, na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian. Kaya yung identity in Christ, ang ibig sabihin nito kung ano ngayon ang tingin ng Diyos sa iyo, hindi ka na niya nakikita o tinitignan, kinikilala na isang makasalanan na papunta sa kaparusahan, kundi tinitignan ka niya ngayon na bagong nilalang, bagong buhay, fresh start, bagong kapanganakan. Kaya nga inialin tulad sa bagong kapanganakan ang ating bagong pagkatao. Kaya ginamit yung salitang born again, ipinanganak muli. At yan ang tingin ng Diyos sa iyo. Ikaw ay divine, ikaw ay banal. At kinikilala ka niya ngayon, hindi lamang kinikilala ka niya dahil kay Kristo na ikaw ay banal, kundi dahil kay Kristo ikaw ngayon ay kinikilala niya na kanyang anak. Isang katotohanan na kung noon ang tingin niya sa mga makasalanan ay kaaway, ngayon ang tingin niya sa iyo, ikaw ay kanyang minamahal na anak. At sinasabi dito sa Galatia, Kapitulo 3, talatang 26-29, tayo ay naging anak ng Diyos nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. Yun yung identity in Christ. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya nga ang isang tunay na sumampalataya, isang iniuutos sa kanya ng Panginoon ay yung tinatawag na bautismo. Ang bautismo wala sa edad, even you are teen. Kung talagang tunay na tinanggap mo ang Panginoon, sabi sa Matthew 28, verse 19 hanggang sa mga sumusunod, inuutusan niya na ikaw ay magpabautismo. Sabi niya, dahil dito magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sino yung mga babautismuhan? Yung mga sumampalataya sa magandang balita, sa Ebanghelyo. Ayon sa Mark 16, verse 15. Kaya, yung pagpapabautismo mo, sign yon o tanda yon na ikaw ay nakikiisa kay Kristo. Nakikiisa ka sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi rito sa Marcos 16:15 at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya iniuutos ng Panginoon. At alam niyo yung pagpapabautismo, yun ay ina-identify mo yung iyong sarili na ikaw ay na kay Kristo na ikaw ay namatay na kasama ni Kristo at ikaw ay muling nabuhay na. Roma, Kapitulo 6. Simula 4 hanggang 5.
Sabi niya, tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat, verse 5, kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng pagkabuhay na maguli. Kaya ito ang isang napakahalaga na katotohanan na ang tingin ng Diyos sa atin ngayon, tayo ay divine. Dahil yun ay tinanggap natin dahil kay Kristo. Tayo ngayon ay naging anak ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Sinasabi rin niya sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap at sumampalataya ay binigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Isang katotohanan ito. Ito yung isa sa mga identity in Christ. Ito yung nakikita. Pagkakilala sa iyo ng Diyos, ikaw ngayon ay kinikilala niyang isang banal sapagkat binahagi ng Kanya ng kabanalan sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. At kinikilala Kanya na Kanyang anak sapagkat ikaw ay sumampalataya kay Kristo. At isang napakaganda na katotohanan ng mga bagay na yan na ating dapat na malaman at maunawaan kung tunay na ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sinasabi rin sa unang 1, Kapitulo 3, kaya sabi ko sa inyo, maganda may notebook kayo, sinusulat ninyo ang mga verses na ito, sapagkat ito ang mga katotohanan na nagpapahayag na tayo na mga na kay Kristo na, tayo yung ating pagkakakilanlan kay Kristo, kinikilala, hindi ito, walang kinalaman ang pagtingin ng tao sa atin dito, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga kung ano ang nakikita at kinikilala, pagkakilala ng Diyos sa atin ngayon. Sabi dito sa unang 1, Kapitulo 3, talatang 1, sabi niya, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Hindi mahalaga kung hindi maunawaan ng mga tao dito sa mundo. Kung hindi nila tayo, ayaw nila tayong kilalanin na mga anak ng Diyos. Subalit dahil kay Kristo ang pagkakilala ng Diyos sa atin, tayo'y kanyang mga minamahal na anak. Tayo'y mga anak ng Diyos. At isang napakaganda na katotohanan na malaman mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At yan yung identity in Christ. Kaya dito rin sa 1 John chapter 5 verse 1, sabi niya, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ang pananampalataya natin kay Kristo, ang pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang siyang nagdala sa atin upang kilalanin tayo ng Diyos na banal. Kilalanin tayo ng Diyos bilang kanyang minamahal na anak. At yan ay dahil kay Kristo.
Yun ang ibig sabihin ng identity in Christ. At tayo ay tinitignan niya ngayon na malinis na. Sapagkat tayo pinatawad niya sa ating mga kasalanan dahil kay Kristo. Ang sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 7. Ephesians chapter 1, verse 7. Sabi, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. Sabi sa English, in whom we have redemption. Doon sa ibang salin, ginamit yung in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. In whom? In Him. Sa Kanya. Kay Jesus. Isa sa mga tingin ng Diyos sa atin. Kinikilala tayo ng Diyos ngayon na tayo ay nasa Kanya na. Tayo ay tinubos. Yung salitang tinubos, ransom. Yung ransom, ginagamit ito sa mga noong panahon na yon, sa mga slave, sa mga alipin. Kung nais mo na ang alipin ng iba ay mapunta sa iyo, magbabayad ka ng ransom. Magbabayad ka, tutubusin mo siya. Yun ang ibig sabihin ng salitang tubusin. Parang babayaran mo yung halaga niya para siya ay mapasayo. At tayo ay tinubos. Ang tingin ng Diyos ngayon sa atin ay wala na tayo sa kamay ng kaaway. Tayo ay nasa Kanya. Tayo ay possession niya. Tayo ay pag-aari niya. Sapagkat tayo ay binili niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na si Jesus. Ang sabi nga sa unang Pedro, tinubos tayo hindi dahil sa kayamanan. Unang Pedro chapter 1 verse 19. Sabi roon, siguro basahin muna natin yung verse 18. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay. Na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Tayo ngayon ay pag-aari ng Diyos. Dahil tayo ay binili niya sa napakalaking halaga. At ang halaga na yan ay ang buhay ng ating Panginoon. Ang dugo na tumigis at binili niya tayo. Dito ginamit yung salitang tinubos. Pero sa unang Korinto, o kung di ako nagkakamali, titignan ko muna. 1 Corinthians 6:14 or 2 Corinthians 6:14. Tignan ko lang muna. O 1 Corinthians 6:19. Sabi niya, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Mga kapatid, para tayong isang mahalagang hiya sa Diyos. Ang kinikilala niya tayo na isang mahalagang possession, mahalagang pag-aari. Sapagkat binili niya tayo.
At ang pag-aari na yan, nagpapakita yan ng pagpapahalaga niya sa bawat isa sa atin. Isa tayong mahalagang pag-aari ng Diyos sapagkat tayo kanyang binili. Yan ang tingin niya sa atin. Kaya iniingatan niya tayo. Sapagkat tayo mahalaga sa Diyos. Kaya nga ang church ay inialintulad niya sa isang katawan. At ang bawat mananampalataya ay bahagi, part of the body. Paring ikaw ay mata, ilong, tenga, bibig, kamay o ano paman. Ang ibig sabihin, every part of the body is very important. At dapat nating malaman, isa sa mga pagkakakilanlan natin kay Kristo, tayo ay naging pag-aari ng Diyos. At kinikilala niya rin tayo na kanyang mga lingkod. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo'y kanyang mga lingkod. No? Kaya maganda na makita natin ang mga katangian natin ito sa paningin ng Diyos. Nang sa ganon ay ito yung maging pamumuhay natin. Yun ang kainaman ng pag-aaral natin na ito. Yung makita natin ang kalagayan, ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Dito sa unang Pedro chapter 2 verse 9, sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing hirang. Ang tinutukoy niya rito yung mga Kristiyano, yung mga nakay Kristo, yung mga sumampalataya kay Kristo. Kasi kung babasahin natin yung verse 7 muna siguro, 7 tapos 8 tapos bago yung 9. Sabi niya, sa inyong ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, basa yung mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Datapwat kayo, yung tinutukoy niya, yung mga nagpahalaga sa bato. Ang bato na yun ay walang iba kundi si Kristo. No? Nireject siya, hindi sumampalataya ang iba. Hindi nila alam siya yung cornerstone. Subalit dito tinutukoy niya yung mga sumampalataya, sabi niya, datapwat kayo'y, yung mga sumampalataya, kasama tayo rito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pansinin natin, isang makaharing pagkasaserdote, royal priesthood. Alam naman natin na ang paglilingkod sa tabernakulo ng Diyos sa matandang tipan, ito ay pinagkaloob sa mga Levita. Sila yung mga priests, mga pari. Kaya sa panahon natin, tayo ngayon yung mga tinatawag na priestlyhood believer. Tayo yung mga pari ngayon. Tayo ngayon ay, ang tingin ng Diyos sa atin ay mga pari, qualified to serve God. Yun ang tingin niya sa atin. Tayo ay mga tagapaglingkod niya. Tayo ay mga tagapamahala niya. Napakaganda. We have part. Binibigyan niya tayo ng bahagi sa kanyang kaharian. Hanapin ninyo yung mga spiritual gift ninyo. Kahit na teenager pa lang kayo. Hindi kailangan kayo muna tumanda. Pwede kayong gamitin ng Diyos
Tandaan natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay gumawa ng himala, pakainin ng 5,000 lalaki lang, pera pa yung mga babae, bata ang ginamit ng Panginoon. Mayroong isang bata na may dalang ilang tinapay at ilang isda. Hindi hindi hindrance yung age to serve God. And tandaan nyo ito, anumang gagawin ninyong paglilingkod diyan ay tatanggapin ng Diyos sapagkat kinikilala ka niya. Kinikilala niya ako. Kinikilala niya tayo na mga na kay Kristo na mga kanyang pari, priesthood, tagapamahala at tagapaglingkod sa kanyang kaharian. At isang napakaganda na pagkakakilanlan natin kay Kristo. At marahil kauli-ulian, bago ko itutuloy itong pag-aaral natin, gusto ko rin makita natin na alam nyo ba na ang tingin sa atin ng Panginoon hindi siya victims, kundi victorious. Sabi niya sa Romans 8:37. Ito ang pagkakilala niya sa atin. Hindi loser, kundi winner. Sabi niya, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y, ang tinutukoy niya, tayo mga na kay Kristo, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Ang tinutukoy ang ating Panginoon. Kaya ang pagkakilala sa atin ng Panginoong Diyos, winners tayo, victors, not victim, not loser. At yan ang tingin ng Panginoon. Yan ang pagkakilala niya sa bawat na kay Kristo. Dahil kay Kristo tayo ngayon ay may pagtatagumpay na sa kasalanan. Tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. We are justified by faith. Hindi lang tayo pinawalang sala, kundi yung salitang justification. Tayo ngayon ay pinapaging banal. Tayo ngayon ay mapagtagumpay. Sapagkat nasa atin ang Espiritu Santo na siyang kapangyarihan natin para tayo makapamuhay na nakalulugod sa Diyos. And lastly, 2 Corinthians 5:20. Ito ang isa sa mga pagkilala sa atin ng Diyos at gusto niyang makita sa atin. Tayo ay mga, sabi niya rito, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanikang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ginamit niya yung salita sa English na ambassador. Sabi niya sa English, therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Kaya, ang tingin niya sa atin, mga ambassador, tayo yung kanyang representative. Ang tingin niya sa atin, tayo yung representative niya sa mundong ito. Upang siya'y ipakilala sa mga tao na nasa kadiliman. Nang sa ganon, sila rin ay maranasan nila yung pagkakakilanlan kay Kristo. Nakalulungkot, maraming Kristiyano ang hindi nila nakikita ang katotohanan ito. Kaya kung minsan natatalo sila sapagkat pilit silang bumabalik sa kanilang pagkakakilanlan ng sanlibutan ito. Mga kapatid na mga kabataan, nasa edad kayo na naghahanap kayo ng kung paano kayo kikilalanin. Ang mahalaga,
ibigay ninyo itong pagkilala na ito kay Kristo. Sapagkat ang pagkakakilanlan kay Kristo ay hindi lamang sa mundong ito. Kung yung makamundo lang na pagkakilala, pagkilanlan, hindi matibay yon. Hindi yung success. Maraming mga success na hindi nagtagal yung success nila. Maraming mga naging maganda ang kanilang appearance. Pero nung nagkaedad sila, wala, tumanda na, natanggal din. Maraming mga kinilala, sikat sa larangan ng mga sport. Pero dumating yung panahon, ngayon hindi na sila kilala ng iba. Sapagkat ang pagkakakilanlan na gusto nila ay dito lang sa sanlibutan ito. Subalit, mayroong isang matibay na pagkakilanlan, kailanman ay hindi na magbabago. Ito yung tinatawag na identity in Christ. At higit sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang tumitingin at kumikilala sa bawat isa na tunay na kay Kristo. Tinitignan kanya bilang isang bagong nilalang na mayroong tinatawag na divine nature. Kinikilala kanya bilang isang kanyang anak na minamahal, na nakahanda kanyang gabayan para ikaw ay lumago hanggang sa ikaw ay mag-mature. Kinikilala kanya bilang isang kanyang pag-aaring mahalaga. Sapagkat ikaw ay kanyang tinubos, ikaw ay kanyang binili sa halaga sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagtigis ng kanyang banal na dugo. Kinikilala kanya bilang kanyang lingkod, pari na mamamahala at maglilingkod para sa ikasusulong ng kanyang kaharian. Kinikilala kanya bilang kanyang mapagtagumpay na mga kawal na magtataguyod ng kanyang bandila hanggang sa buhay na walang hanggan. Kinikilala kanya bilang kanyang representative, ambassador dito sa mundong ito. Mahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Kaya napakahalaga ng pag-aaral natin na ito. Marahil sa susunod ay pag-aaralan natin paano natin mapagtitibay, madidevelop ang ating identity in Christ. How to progress, how to develop our identity in Christ. Sa ngayon, nakita natin ang mahalaga, ang ibig sabihin ng identity in Christ, ito yung pagkilala ng Diyos sa atin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Tayo manalangin. Ama, salamat po. Lubos po kami na nagpapasalamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na naghirap, namatay at muling nabuhay upang sa pamagitan po ng pananampalataya sa Kanya at sa pamagitan po ng aming pagtanggap sa Kanya, sa aming buhay, sa aming mga puso, kami po ngayon ay kinilala mo bilang isang bagong nilalang na mayroong banal na pagkatao. Salamat po sapagkat kinikilala mo kami bilang mga minamahal mong anak. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan.
Salamat po sa mga katangian na nakita po namin na aming natamo dahil sa aming Panginoon. Nawa po ay hindi lamang po ito ay makilala mo kami sa ganitong kalagayan, kundi sa tulong at biyaya po ninyo ay makapamuhay kami ng tulad ng mga bagay na ito na amin pong napag-aralan. Kaya po, tulungan mo kami sa mga susunod na pag-aaral po namin upang lalo po namin mapagtibay ang iyong pagkakilanlan po sa amin ay nawa po ay tulungan mo kami mula sa iyong mga salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. Baka meron tayong mga tanong, mga kapatid, na mga kabataan. Hindi mahalaga kung ano ang tingin mo sa sarili mo, hindi mahalaga kung ano ang tingin sa'yo ng kapwa mo, hindi mahalaga. Ang mahalaga kung ano ngayon ang tingin ng Diyos sa'yo dahil sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang mahalaga. At naway pahalagahan natin ang mga bagay na ating natamo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Pinabalik ko muna sa ating Ayan, maraming salamat po sa pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos. At kagaya po ng nasabi ng ating kapatid, mga youth, baka meron tayong question. Napakaganda po ng naging pag-aaral natin dahil dito natin nakita kung ano ang pagkakakilala sa atin ng Diyos. At may kinalaman yan sa buhay ng bawat mananampalataya. Sige po, open po tayo sa mga question and answer. Pwede nating i-open ang ating mic. Kaya pwede natin gamitin yung chat feature ng ating Google Meet. At marahil po sa mga nakakapanood sa ating pong Facebook Live, pwede nyo pong i-type ang inyong pong mga question at babasahin po namin yan at ating pong sasagutin. Po, youth, meron ba tayong question? Okay, last call po. Baka meron tayong question. Okay, sige. Marahil ay naging malinaw po. Naging malinaw yung ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Ngayon po, sa ating pong pagwawakas, tingin natin kay Brother John na pangunahan tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi po na ibinigay niyo po sa amin sa mga youth na nakadalo sa amin pong online Bible study. Sa mga bagong youth din po na na-join po sa amin pong group. Patuloy na dalangin po namin nawa patuloy lumago ang pagkilala po namin sa amin pong Panginoong Hesus at ang bawat isa din po na nakapakinig sa amin pong Google Meet at sa lahat po ng maabutan po ng video po na ito na wala pa pong tunay na relasyon po sa inyo, nawa makilala po nila si Jesus na daan sa kaligtasan at patuloy na makilala din po nila na siya po ang regalo po ninyo para po sa amin at makilala po namin siya bilang Panginoon at amin pong sariling tagapagligtas. Doon din po sa amin pong napakinggan na pag-aaral po ngayon pong gabi, ang bawat isa po sa amin ay makita po namin kung paano po ang ginawa ng Panginoon po sa amin, kung paano niya po kami nakikita at nawa ang mga buhay din po namin ay makita rin po ang Panginoon.
sa bagong buhay na nagkakaloob niyo rin. Salamat sa lahat ng dumalo, sa inyo pong anak na ginamit. Salamat po. Patuloy na kayo po ang magpala po sa amin pong lahat at sa mga pagkakataon po na meron po kami. Katulad po nito ay makasama po namin ang mga iba na wala po ngayon. Ganoon din po, ihanda niyo rin po kami sa araw po ng bukas para po sa amin pong pananambahan. Muli, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong pinapasalamatan at idinadalangin po sa tanging pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa ating pong lahat. Thank you po. Good evening sa bawat isa. God bless. And Good evening Good po. evening po. God bless po. pwedeng i-share ito doon sa mga wala siguro, no, dahil naka-record naman, brother. Apo, na Okay, record sige. po. Thank you. God bless lahat sa atin. See you tomorrow.